Mapagpalang araw sa inyo mga minamahal kong kababayan. Ako'y narito ngayon bilang inyong Pangulo. Karapatan kong tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Pag-upo ko sa pwesto, nakikita ko na patuloy pa rin tumataas ang isang suliraning matagal nang sumisira sa ating bansa. Ito ang paggamit ng iligal na droga. Droga nga ba ang sagot sa panandaliang solusyon sa pansamantalang problema? O droga nga ba ang isa sa mga pampatawid buhay upang makaraos? Hindi simpleng bisyo ang paggamit ng droga. Ang droga ay hindi lamang nakakasira sa ating bansa, kundi nakakasira din ito ng pamilya. Bawat araw, oras, minuto o segundo ay may Pilipinong nawawala sa tamang landas dahil dito. Kita natin nitong mga nakaraang taon, ang kampanyang laban sa droga ay nauuwi lagi sa patayan. Mga buhay na nawala, pamilya na ulila, at komunidad na nababalot sa takot. Isa sa pinakamalaking bahagi ng problema ay ang paggamit o ang pagbenta ng shabu. Ayon sa report mula sa ating mga pulisya, 39.29 billion na halaga ng shabu ang nangkumpiska mula Enero hanggang Hunyo 2025 pa lamang. March 28 hanggang April 4, 2025, nakapagpasagawa ng 45 operation ang PDEA kung saan nasamsam ang 9.4 kilo na shabu, kush, marijuana at 136,000 marijuana plants. Makikita nating hindi lamang shabu ang kanilang target, kundi pati na rin premium marijuana o kush na mas mataas ang kita at mas mabilis maipuslit sa merkado. Kadalasan, ang nahuhuli sa paggamit o pagdala ng mga illegal na droga ay mga sindikato, kung saan may mga paraan na sila ngayon na halos imposibleng mabantayan. Tulad na lang yung tinatawag nilang floating shabu, kung saan ang droga ay tinatapon sa dagat upang hindi makita ng mga ating mga otoridad at saka pinupulot ng kanilang kasabwat. Ang tanong, bakit nga ba nila ito nagagawa? Mga kababayan, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamalawak na dagat sa area ng Asia. Kahit gaano kahigpit ang pagbabantay, ay may mga pagkakataong nakakalusot ang mga sindikato. May report si PNP Chief General Nicolas Torre III na ngayon ay catch not kill na ang magiging direksyon ng ating bansa pagdating sa kampanya kontra droga. Ayon sa kanya, ang bawat Pilipinong inaaresto kahit pasangkot sa iligal na droga ay nararapat na dumaan sa tamang proseso. Itong pamamaraang dapat noon pa nating pinapatupad. Isang solusyon na hindi nag-iiwan ng bangkay sa kalsada, kundi nagbibigay ng pagkakataong magbago at makabalik sa lipunan na may bagong layunin. Mga kababayan, wala tayong malay na bawat araw may buhay na naaapektuhan tungkol sa droga. Mga kabataang nawawala sa tamang landas. Nakakalungkot isipin na habang ang ating mga otoridad ay nagsusumikap, may mga taong nagtatangkong sirain ang kinabukasan ng ating kabataan at komunidad. Mga kababayan, bilang inyong Pangulo, tinitiyak ko lagi na ang bawat gobyerno ay gagawa ng tamang hakbang mula sa maayos na pagpapatupad ng batas at tiyakin kung nasa mabuting kayong kalagayan upang maprotektuhan ang bawat Pilipino at maibalik ang tiwala sa ating lipunan. Tandaan, hindi lang pera ang nawawala, pangarap ng tao, buhay ng pamilya dahil sa droga.